Galing sa iyo? O, galing yun sa akin. Oh. So, alam ko siya yung nagmamaniobra. Now, here is the point, mga kababayan. It is very possible that for Marcos to agree to give the Americans access to our military installations very close to Taiwan, ang calculations nila is, in case of war sa Taiwan, automatic damay ang Pilipinas. Klaro. At pag nadamay tayo, Marcos will declare emergency rule. Walang eleksyon. Kagaya na nangyari ngayon sa Ukraine. Yes. Kahit bulok na at palpak si Zelensky, walang eleksyon dahil state of war sila. Yun yung senaryo na nakikita ko. Ang ganda ng punto na yan. Which is very, very plausible. Magkaaway ang China at ang Amerika. Damay tayo automatically because para na nga tayong aircraft carrier na nakapark palapit sa Taiwan eh. So pagkadamay tayo, magdi-declare ng emergency rule. Siyempre, tuwang-tuwa si Lisa Marcos. Wala ng eleksyon. Suspended ang operations ng mga ilang branches of Yes. government at makokontrol ng executive. Ang executive ang mas malawak ang control. Dahil nasa state of war ang bansa. Yes. O, klaro mga kababayan. Yun yung reading ko dyan. And ako mismo personally, I go the line na sinasabi mo, that is a very plausible. Because that is the most tempting. Kapanipaniwala yan. That is the most tempting for a power-hungry like Lisa Marcos. Na kung hindi nila makukonsolida ang poder dahil bata pa si Sandro Marcos. Oo. At hindi may lulusot na magiging unicameral at parlamentaryo. Hindi malulusot si Tambaloslos. At mahirap ilusot si Tambaloslos na interregnum president nila while waiting for the age limit na makalusot si Sandro Marcos, the easiest emergency rule or even declaration of imminent state of war. Martial law. Martial law. Mga kababayan, So balik ulit tayo sa tatay. oo, kaya parang umikot ng rigudon ang kasaysayan, pero ang kulang sa kanila, Atty. Glenn Chong, ang taong bayan ay natututo sa kasaysayan. Yes. At